Positively Delivers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang Tuesday morning sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Okay, so bago tayo magtuloy, yan, nandito ang turmeric and ginger ng MJ7. So, yung mga gusto pong magkaroon ng side income o kaya racket o extra income, so message nyo lang po ako, i-refer ko kayo sa kila Ma'am Letty, sa owner ng MJ7. So, ito po ay 350, pero ang SRP niya po ay 500 pesos. So, for every bottle, meron po 150 pesos. So, kung paano ipapadala sa inyo, so message nyo lang po ako. Okay? And if you need career coach, yan, and if you want to advertise your business, 0939-5254-311, yan ang ating number. Or sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga, FB account, Gigi Disunga lang. So, yung FB page ng Dr. Gigi Disunga. And if you want, I Can Change shirt sa mga OFW natin, sa mga followers, message nyo lang din po ako. So, hindi ko po yun binibenta sa hindi ko followers. Kasi dapat maintindihan nila why I can change. Because I believe na lahat tayo kaya nating magbago. Okay, dalawang mahalagang bagay na dapat mong pinaghahandaan if you are into or if you want to start food cart business. So, marami kasi tayo sa atin nagme-message na gusto nila magkaroon ng food cart business. So, yung mga uwi from ibang bansa, mga OFW o mga nandito sa Pilipinas, so nangingi sila ng mga insights ano ba dapat mong pinaghahandaan, how to prepare for your food cart business. So dahil pinatry ko po sa aking pamangkin ng food cart business natin, meron akong na-realize na dalawang bagay na dapat mong pinaghahandaan na dapat na importante sa lahat. So bukod sa puhunan mo, bukod sa system na ibinigay sa iyo ng franchising company, dalawang bagay na dapat masusi mong inaaral, okay? O pinaghanda mo talaga, pinag-iisipan, okay? So, because sa dalawang bagay na to, nakasalalay ang tagumpay ng iyong food cart business, okay? So, dalawa lang po. Una, yung ito po ang mahalaga sa lahat, star of the food cart business. Yan. So, ito yung iyong tindera. So, dapat, una-una sa lahat, kilala mo yan. Diba? So, pangalawa, matyaga din siya. At pangatlo, ino-orient mo rin siya sa iyong mga sa advocacy or finances. So, para at least naiintindihan niya rin ba't kami negosyo. At siya din, may chance din siya umunlad. Diba? So, mahalaga na meron ka nang naispatan na nagtitinda. Kasi pag wala po yan, wala ang yung food cart business. Diba? So, kumausap ka na, doon sa mga nagpaplano, kumausap ka na ng mga kapitbahay mo na walang trabaho, I suggest orient mo muna sila on the about finances, importance of business, and kung ano may tutulong niya sa kanya, aside from the sweldo, diba? So, kasi, dapat bigyan mo rin siya ng future. Bigyan mo rin siya ng picture ng future niya na one day, magkakaroon din siya ng maging owner siya ng food cart. So, stepping stone niya lang yon para mas umunlad ang kanyang buhay. Diba? So, maganda, na-elevate din yung mindset ng yung tindera para sabay din kayo na merong dreams, may goal. Diba? So, yun yung una. Second naman, na dapat mo rin pinaghahandaan o pinagpaplanunan ay yung pwesto po. Yan. Napakalaga kasi ng pwesto. Kasi kahit gaano, sabi nga ng kausap ko sa iFranchise, dalawa po yan, iFranchise Philippines at iFranchise. So, pareho naman po silang accommodating, nag-explain sa atin ng mga things about, yan, teka, patayin muna natin po yung electric. Malamig. So, uncut. Hindi na natin kinat. So, pareho naman po sila nag-explain on the kahalagaan ng pwesto. So, dapat mahalaga yung pwesto, pinag-isipan din natin. Dapat, of course, nasa maraming dumadaan dyan. So, medyo, pwede nasa palengke ka, harap ng school, ng simbahan, munisipyo, plaza, di ba? So, bukod dyan, may isa pang criteria na dapat mong pinag-isipan. Okay? So, yung bayad sa pwesto. Kasi, ang food cart po, meron po yung kuryente na kinukonsume. So,
Kaya maniningil po talaga sa iyo yung may-ari ng pwesto. So, compute mo rin kung kaya ba siyang kitain. Okay? So, mahalaga na unang-una, ang criteria mo, ang pwesto mo, at least may 100 taong or 500 taong dumadaan. Kasi by study daw po, at least 10% ng dadaan sa iyo ay bibili. So, kung merong 500 dyan, 50%, 50, di ba? So, hindi pa rin masyado. So, at least 1,000 na tao na dumadaan dyan o nakakita ng pwesto mo. Di ba? So, kung may 1,000 dyan, 10% na lang kamo ang bibili. So, that's 100 people ang bibili sa sa paninda mo. Kung 'di ba? So kung dalawang item yan, medyo malaki na, okay na yan. Then pangalawa, yung how much yung ibabayad mo. So dalawang bagay na mahalaga na dapat pinag-isipan natin, pinaghandaan natin when you are going into food cart business. Okay? So if you have other questions, comment or suggestions, so pwede kayong mag-message sa akin sa aking FB page na lang and FB account. Okay, so please share this video sa mga kaibigan mong gusto mag-start ng food cart business para matulungan natin silang makapag-prepare. Okay, kahit OFW o mga kababayan natin, kaibigan natin dito sa Pilipinas. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!